Sa pag-ibig, hindi natin alam kung sino ba talaga ang nakatadhana sa atin. Hindi natin alam na minsan ang pinagtagpo ang landas yung dalawa ng taong nakatakda para sa'yo. Matatawag ba nating coincidence yun? O baka naman tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para pagtagpuin kayo sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa maling panahon, ngunit sa tamang pagkakataon. Dwight! Tumingin ka dito! Tawag ni Chantal sa kapatid na noon ay nakatingin sa duyan kung saan nakaupo ang isang batang babae habang masayang kinukunan ng larawan ito ng ina. Nasa bandang likuran kasi siya ng bata, kaya likod lang ang nakikita niya mula dito. Tapos ka na ba? Tanong niya sa kapatid na kinukunan din siya ng larawan. Hays, paano ako matatapos? Napaka-arte mo. Hingos nito. Hindi ba talaga darating sila mom at dad? Bukas ng pictorial ko para sa graduation day namin. Ang nagtatampo pa niyang tanong. Alam mo namang busy sila ma'am at next week pa ang uwi nila. Sagot naman nito. Palagi na lang silang ganyan. Pakiramdam ko tuloy, hindi nila ako mahal. Huwag ka na nga magdrama dyan. Busy lang sila sa work. Palang araw, ikaw naman ang makakaranas ng ganyan. Anang ate niya. Gusto ko paglaki ko, ang magkaroon ng masayang pamilya, gaya ng pamilya nila. Tugon ni Dwight, sabay turo sa batang babae na masayang naglalaro na sa pagkakataong iyon. Lumipas ang 13 taon. Sa pag-ibig, madalas tayong may kahati, may kaagaw, pero ang pinakamasakit na kaagaw sa lahat ay ang matalik na kaibigan natin. Hanggang saan ang kaya nating gawin para i-save ang friendship natin? Hanggang saan ang kaya mong tiisin para sa pagkakaibigan mo? Handa ka bang ipaubaya ang babaeng pinakamamahal mo para sa kaibigan mo? Saglit na pahinto si Dwight nang makita ang dalaga sa counter na noon ay nakangiti at magilo na ini-entertain ang mga customer. Isa iyon sa mga nagustuhan niya kay Vale. Masyado itong mabait sa mga taong nakapaligid dito. Sa totoo lang, hindi naman talaga ang strawberry milk ang binabalik-balikan niya, kundi ang dalaga mismo. Ewan nga ba niya, pero mula nang makita niya ito, may kakaiba na siyang nararamdaman para sa dalaga. Paano nga ba niya nalaman ang pangalan nito? Basta isang araw, narinig niyang tinawag ang dalaga ng kasamahan nito sa trabaho na Vale. Mula nun, tumatak na sa puso at isip niya ang pangalan nito. Isa lang naman siyang tagahanga ng dalaga, tagahanga na hindi nito nalalaman. Matapos ilapag sa counter ang binili niya, ngumiti sa kanya ang dalaga bago nagwika. Favorite mo talaga ang strawberry, no? Nakangiti pa nitong puna. Ha? Hindi naman sa... Palagi kaya itong binibili mo dito? Hingos pa nito. Pagkuway, napangiti sa binatang napapakamot ng batok na tila ba nahihiya sa ginawa niya. And thank you dito sa palagi mong iniiwan. Anya, bago itinaas ang Vitamilk. Kailangan mo kasi yan sa work para may energy ka. Nakangiting sagot niya na pinamumulahan ng pisngi. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ng dalaga bago itinuloy ang ginagawa. Matapos kunin ang pinamili, minabuti niyang umalis na rin. Nahihiya kasi siyang maabala ito sa trabaho. Nasa kabilang station ang department na pinagtatrabahuan ni Dwight at may malapit na store din sa tabi ng department nila. Pero mas gusto niya talaga ang bumili sa store kung saan nagtatrabaho ang dalaga. Pagdating niya sa department nila, naroon na ang mga katrabaho niya sa may marketing team. Inabutan niya ang mga ito na abala sa kanya-kanyang trabaho. Hays, gusto ko talaga ng strawberry milk. Yun na lang ang nakakapagpalakas sa akin. Wika ni Chantal bago umunat na tila ba pagod na pagod. Nakangiting inilapag ni Dwight ang dala niyang strawberry milk sa tapat ng desk ng dalaga.
na napakunot noo. Maging ang mga kasamahan nila sa trabaho ay napatingin na rin sa kanila na may pagtataka. Hindi lang kasi yun ang unang beses na ginawa ng binata at hindi lang yun ang unang pagkakataon na binibigyan niya ito ng strawberry milk. Halos araw-araw pa nga. May gusto ka ba kay Chantal, Kim? Usisa pa ni Draven na siyang matalik na kaibigan ni Dwight. Ano bang sinasabi mo? Malabo ang iniisip mo? Hingos niya sa kaibigan. Pansin ko kasi, palagi mo na lang siyang binibilhan ng strawberry milk. At hindi lang yun ha, pupunta ka pa talaga sa kabilang store para bumili ng strawberry milk. Hindi ba at sobrang effort naman ang ginagawa mo, tapos wala lang yun? Una pa nito. Ako? Magkakagusto sa kanya? Baka nakakalimutan mo, isa akong Kim. Paalala niya sa kaibigan. Hindi ko nakakalimutan yun. Mula high school, mag-classmate na tayo. Pero anong kinalaman mo sa pagiging Kim niya? Apo siya ng chairman. Siya ang marketing director natin. Samantalang ikaw, isa ka lang pasaway na staff na palaging late tuwing break time. Hingos pa nito sa kaibigan. Bahagyang napatango si Dwight sa sinabing iyon ng kaibigan. Wala naman talagang nakakaalam na apo din siya ng chairman, maliban sa pamilya niya. Minabuti ng mga ito na itago niya ang pagkatao niya. At isa pa, gusto ng pamilya niya na magsimula siya sa pinakamababang posisyon para mapag-aralan pa niya ang negosyo nila. Mas matanda sa kanya si Chantal ng 2 taon. Pero ni minsan, hindi niya ito tinawag na ate kahit na matanda ito sa kanya. Hindi sila magkasundo ni Chantal. Bukod kasi doon, hindi rin siya gusto ng kapatid. Nga pala bro, may bago akong chick. Wika pa nito, sabay kindat. Hays, ayan ka na naman sa chicks na yan. Tigilan mo na kaya yan. Hingus pa niya sa kaibigan. Pre, iba to. Seryoso ako sa kanya ngayon. Nung una ko siyang makita, parang siya na ang dawan ko. Parang tumigil ang mundo ko ng mga sandaling nakita ko ang mga ngiti niya. Nakakahina. Pakiramdam ko noon, may mga anghel na bumabas sa langit. Kakaiba ang saya ng dulot niya. Oh, pwede ka naman pala mamatay kung ganon. Pabiro niyang wika, ngunit binatukan lang siya nito. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Magiging girlfriend ko pa siya. Mr. Kim, sumunod ka sa akin sa main office. Tawag ni Chantal bago na una nang tumayo at naglakad. Mukhang galit ang girlfriend mo ngayon ha? Patay ka. Tudyo pa ni Draven sa kaibigan, sabay tapik sa balikat nito. Napapailing na tinalikuran ni Dwight ang kaibigan bago sumunod sa kapatid na napaka-formal ng mukha. Mas nakakatakot ito kapag ganun ang aura ng mukha. Alam niya kasing seryoso naman ang pag-uusapan nila. Marahil tungkol na naman sa negosyo. Ang ate niya ang director ng marketing department. Kaya naman dito nakatuka lahat ng kailangan ng kumpanya. Pagdating sa mga marketing plan, ito din ang humaharap sa ilang investors ng kumpanya. Pagkapasok niya sa main office, agad niyang naabutan ang kapatid na may hawak na files sa mga kamay. Oh, bakit? Taka pa niyang tanong. Kailangan mong pag-aralan ang trabaho ng presidente. Narinig kong nag-uusap sina Lolo at Dad. Gusto lang ikaw ang maging representative bilang susunod na presidente ng kumpanya natin. Alam kong hindi ito madali para sa'yo. Wala ka pa namang alam, kaya nag-aalala ako na baka bumagsak lang ang kumpanya natin dahil lang sa'yo. Hingos pa nito, sabay abot sa nakakabatang kapatid ng files. Ikaw naman ang magpapatakbo. Taga-sign lang ako ng contract at tagakinig sa marketing plan. Sagot pa ng binata at aktong aabutin ang files. Ngunit bago pa niya makuha sa kapatid, tumama ayon sa ulo niya. Ate! Ang di makapaniwalang sambit niya. Sa tingin mo ba, biro lang ang pagiging presidente ng kumpanyang to? Oo, halos wala ka nang gagawin. Pero sa'yo pa rin nakasalalay ang pangalan ng kumpanya. Kaya wag mong iasa sa akin lahat.
Mataray pa nitong wika. Kaya ka hindi nagkaka-boyfriend dahil ang sungit-sungit mo? Hingus pa niya. Ngunit muli naman siya nitong hinampas. Sa pagkakataong iyon, sa balikat na siya tinamaan. Ang hilig mo talagang manakit? Reklamo niya. Kaya lang naman ako hindi nagkaka-boyfriend dahil sa'yo. Kung hindi ka nagpanggap na boyfriend ko sa harapan ni Cedric, di sana boyfriend ko na siya. Kaya lang naman siya tumigil dahil sa'yo. Hingus niya sa kapatid. So kasalanan ko pa. Gusto lang naman kita iligtas sa playboy na yun. Sagot pa niya na nakapuot. Gusto mo akong iligtas? O gusto mo lang akong idamay sa pagiging single mo? Hindi ko alam kung bakit naging kapatid pa kita. Yamot na sagot ng dalaga bago ito tinalikuran. May girlfriend kaya ako dati. Ikaw lang naman yung wala. Aray ate! Ang di makapaniwalang sambit niya matapos bumalik ang kapatid niya at batukan siya nito. Correction! Ex mong gold digger. Matapos niyang makuha sa iyo ang lahat, bigla ka na lang niyang iniwan at ipinagpalit sa isang manager ng kumpanyang to. At ito pa ha, hindi ka naman talaga niya gusto. Pera lang ang kailangan niya sa iyo, kaya kanya pinatulan. Pagtatama pa nito. Hays, kailangan mo pa ba talagang ipaalala yan? Usapang ex lang naman, bakit napunta pa sa lokohan? Puot niya sa kapatid. Para magtanda ka. Tugon nito bago tuluyang tinalikuran ang kapatid. Samantalang, napapailing naman si Dwight sa tinuran ng nakakatandang kapatid. Kahit na magaspang ang pag-uugali nito, hindi pa rin maikakaila ang pag-aalala nito sa kanya. Isang araw, habang abala si Vale sa pag-punch ng mga pinamili ng ilang customer, hindi niya maiwasang mapatingin sa may pinto. Ilang araw na rin kasing hindi nagpapakita sa kanya ang cute nilang customer na madalas siyang abutan ng Vitamilk. Nagtataka siya kung bakit hindi ito naggagawi sa store nila. Samantalang madalas naman ito bumili roon. Halos araw-araw pa nga ito naroon. Inaantay mo siya no? Kanina ka pa kasi nakatingin sa may pinto na tila ba'y may inaabangan. At isa pa, ilang araw ko na rin napapansin na hindi pumupunta dito yung poging nagtatrabaho sa Jade's Company. Puna ng isang staff sa dalaga. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko siya hinihintay no? Hingus niya sa kasamahan at muling itinuloy ang ginagawa. Ngunit ilang saglit lang ang lumipas. Muling bumukas ang pinto. Kaya agad siyang napasulyap doon. Kita ang disappointment sa mukha niya nang hindi ang binatang hinihintay ang pumasok. Hindi pala ha? Biro pa nito, bagamat nakangiti. Napapailing na lang si Vale sa tinuran ng kasama. Pagkuway, inabala ang sarili sa gawain. Makalipas ang ilang oras, out na niya. Kaya naman, inihanda na ng dalaga ang mga gamit niya para makauwi. Nasa labas na siya ng pinto ng store nila na makita niya ang binata na tumatakbo. Halatang nagulat ito nang makita siyang nakatayo sa may pinto. Uuwi ka na? Ang di makapaniwalang usisa nito habang humahangos. Tumakbo ka? Tanong niya sa halip na sagutin ang sinabi nito. Oo, baka kasi hindi kita maabutan. Sagot nito. Ako? Ang di makapaniwalang tanong niya, sabay turo sa sarili. Yes, out mo na ba? Nagtatanong, ang mga matang tumitig siya dito. Hindi niya kasi maintindihan ang nais nitong iparating. Let's grab some food. Aya pa ng binata sa dalagang nakatitig lang sa kanya. Napa-cross arm si Vale bago tuluyang humarap sa binata. Pinagloloko mo ba ako? Paano ako sasama sa'yo? Hindi nga kita kilala. Asar niyang tugon. I mean, dyan lang naman tayo kakain sa kabila. Anya
sabay turo sa tawid kung saan may maliit na cafe. Pero bakit mo ako inaaya? Hindi mo nga alam ang pangalan ko, ni hindi nga tayo magkakilala, tapos bigla ka nilang darating dyan at mag-aaya? Anong akala mo sa'kin? Pasensya ka na, hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Sobrang excited lang talaga ako na makita ka. Hindi ko alam na binago ang schedule mo. Lagi kitang hindi naaabutan. Anyway, ako si Dwight Javier Kim. Pakilala niya na halatang kabado. Napangiti naman si Vale sa naging akto ng binata. Tila ito tuliro habang nagpapaliwanag sa kanya. Vale, Valerie Vale Isidro. Pakilala niya bago nakangiting tinanggap ang kamay ng binata. Lihim siyang napangiti ng sandaling magtagpo ang mga kamay nila. Halatang kabado ito at isa pa pinagpapawisan ang kamay ni Dwight. Takang nag-angat siya ng mukha at napatitig sa mga mata nito na magsalita ang binata. Ha? Anya na kunwaring hindi narinig ang sinabi nito, bagamat may kung ano sa puso niya ang natutuwa ng sandaling marinig iyon mula kay Dwight. Ang sabi ko, napakaganda mo. Nakangiting ulit ni Dwight sa dalagang pinamumulahan ng pisngi. Let's go? Magilo niyang aya. Nakangiting sumunod siya dito. Hindi niya inaasahan na napaka-gentleman pala nito. Sobra din itong attentive sa una nilang pagkakakilala. Hanggang sa makauwi siya ang binata pa rin ang nasa isip niya. Ate, tumutunog ang phone mo. Anong nangyari sa'yo? Kanina ka pa nakangiti dyan. Takang puna ni Cindy sa nakakatandang kapatid. Sa halip na sagutin ang tanong nito, tinignan niya lang ang phone niya. Pagkuway, napapailing na binabae yon at sumimangot. Anong mukha yan? Sinong tumatawag sa'yo? Maniligaw mo? Mag-boyfriend ka na kaya? Ang tanda mo na. 25 pa lang kaya ako. Kumakamatanda to? Yamot niyang sagot. Whatever. So sino yun? Ang makulit mong maniligaw? Gwapo naman siya ha, at talatang seryoso sa'yo. Puna pa nito na tuluyan ang humarap sa kapatid na nakasimangot. Ayoko sa ganung lalaki. Mabulaklak siya kung magsalita at talatang manluloko. Sagot niya. Hindi porket niloko ka na nung una ay ganun na rin sa pangalawa. Nagkataon lang talaga nagkamali ka sa pagkakilala at pagpili sa kanya. Kung makapagsalita ka dyan, akala mo naman ang dami mo ng karanasan pagdating sa pag-ibig. Hingus niya. Ang taong mas nakakapagbigay ng higit na payo ay ang taong walang karanasan sa pag-ibig, bagamat sagana sa obserbasyon. Naalala mo, sinabi ko sa iyo noon na iwan mo na yung lalaking yun dahil wala kang mapapalas sa kanya, pero hindi ka nakinig sa akin. Paalala pa nito. Pwede bang wag mo na siyang ipaalala pa? Alam ko naman na nagkamali ako. Simangot niyang sabi. Buti naman at tinanggap mo na ngayon ang pagkakamaling nagawa mo. Anyway, dumaan ako sa store pero wala ka na dun. Pero nakita kitang may kasamang hati kaya hindi na kita tinawag pa. Sino ang lalaking yun? Usisa pa nito na may maalala. Siya si Dwight. Nakangiting tugon niya sa kapatid. Pangalan pa lang, napaka-hot na. I'm sure marami siyang babae. Mukha kasing pang playboy ang pangalan niya. Pwede mo ba siyang ipakilala sa akin? Kikilatisin ko muna bago ka paligaw sa kanya. Wika pa nito. Anong social media account niya? Hays, bakit mo naman tinatanong? Gusto kong makatsak na wala kang sabit sa kanya. Sagot pa nito. Napapailing na lang siya sa kapatid, bagamat binigay pa rin niya ang social media account ni Dwight. Wow, ang gwapo niya pala. Kissable lips ha? Ganyang tipo mo sa mga lalaki. Hindi lang yun, napakakinis pa ng mukha. Halatang alaga sa derma. Wika pa nito.
habang nakatitig sa phone. Sa tingin mo, may girlfriend na kaya siya? Usisa pa niya. Well, gwapo siya. Oo, halatang lapitin ng mga babae. Mukha rin siyang mabait. Kaya lang, may isang bagay na gusto kong matyak sa kanya. Kung straight ba siya? Sa gwapo niyang yan, nakakapagtakang straight siya. Ang layo naman ang sagot mo sa tanong ko. At isa pa, 100% straight siya no? Hingus pa niya bago dumapa sa higaan. I know, niloloko lang kita. Hindi ako sure kung may girlfriend siya o wala. Pero mukha naman siyang inosente at mapagkakatiwalaan. Sagot pa nito. Ano bang sagot yan? Eh kung tanungin mo na lang kaya siya ng diretsyo, wika pa nito. Sabi ko nga, matutulog na ako. Kailangan ko mag-beauty rest. Sagot niya sa kapatid bago masayang pumikit. Parang familiar siya sa akin. Nakita ko na ba siya dati? Takang tanong ni Cindy habang pinagmamasdan ang larawan ng binata. Agad namang napaupo si Vale sa sinabing iyon ng kapatid. Nakita mo na siya dati? Usisa pa niya na may pagtataka. Oh, akala ko ba matutulog ka na? Puna pa nito bago sumandal sa headboard ng kama. Mukhang tinamaan ka talaga sa kanya ate. Napapalatak pa nitong wika bago muling tumingin sa kapatid. Cindy, my girl... Kung inaalala mo ang mangyayari sa future, sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang manahimik ka na lang dyan. Kung ganyan ka mag-isip at lagi mong pinangungunahan ang lahat, mas mabuti pang huwag ka nang mag-boyfriend. Agap nito bago tumayo. Saan ka pupunta? Usisa pa niya. May kailangan lang akong gawin. Tugon pa nito. Magpahinga ka na ate. May work ka pa bukas. Lalabas lang muna ako sandali. Paalam nito. Napapailing na muling nahiga si Vale at hinayaan na lang ang kapatid sa gusto nitong gawin. Samantalang, pauwi na sana si Dwight galing sa opisina kung saan pinatawag siya ng CEO ng kumpanya nila, which is ang sarili niyang ama. Pasakay na siya ng sasakyan na makatanggap siya ng mensahe. Napataas ang kilay niya na mabasa ang mensahe. Pagkuway, nagpa siyang puntahan nito. Pumunta siya sa cafe kung saan siya nito pinapunta. Pagkadating niya sa nasabing cafe, agad na hinanap ng mga mata niya ang dalaga. Agad naman niya itong nakita. Nakaupo sa tabi ng salamin. Payat lang ito, gaya ng ate niya. May angking kagandahan din. Lalapit na sana siya na may tumawag sa pangalan niya. Dwight! Takang napalingon ang binata sa babaeng tumawag sa kanya. Oh my gosh! Ikaw nga talaga yan, Dwight! Hindi ko inasahan na magkikita tayo dito. Wika pa nito na nakangiti. Long time no see. Sorry, may ka-meeting ako ngayon. Formal niyang wika sa dalaga na halatang natigilan sa cold treatment niya. Mr. Kim, tawag ng manager nila na si Donnie bago lumapit sa dalaga at tumawag sa bewang nito. Hindi ko inaasahan na makikita ko kayong dalawa dito. Mataba niyang wika bago tumingin sa katagpo niya na nakatingin sa kanila na may pagtataka. Pagkuway, tumayo ito at lumapit. Siya ba ang girlfriend mo? Usisa ni Jane at napasulyap kay Cindy. It's none of your business. Sagot niya bago tumingin sa manager nila na nakangisi sa kanya. Sa liit ang sinasahod mo, nagagawa mo pang pumunta sa mamahaling cafe na to? Kung ako sa'yo, dapat sa kanto-kanto ka na lang. Mayabang pa nitong wika. Natutuwa akong marinig na concern ka sa budget ko, manager. Salamat sa sinabi mo. Oh, dahil mabait ako ngayon, paalalahanin na rin kita. Ipagdiwang mo na ang nalalabi mong araw sa Jade's Company. Baka kasi bigla ka na lang patalsikin ni Miss Chantal Kim. Ang nakangiti niyang tugon nito.
Oo nga pala, balita ko, nililigawan mo ang marketing director. Ganyan na ba kababa ang tingin mo sa sarili mo? Para ma-promote ka, kailangan mong kumapit sa patalim? O sanay ka lang na pumatol sa matatanda sa'yo? Sagot nito na ayaw patalo. David, tama na. Awat ni Jane sa nobyo na halatang inis kay Dwight. Mali ka sa bagay na yun. Mataas ang standard ko sa isang babae at wala akong pakialam sa estado niya sa buhay. At least, hindi siya manggagamit at gold digger. Tama ba ako, Jane? Anya, bago ngumisi. Pasensya na, pero kailangan ko nang umalis. May mahalaga pa kaming pag-uusapan ng sister-in-law ko. Nakakahiyang nakita at narinig niya to. Paalam pa ng binata bago tinalikuran ang mga ito. Let's go, Miss Cindy. Aya pa niya. Tahimik naman ang dalaga na nakasunod sa kanya. Halatang awkward ang moment nila na mga sandaling iyon hanggang sa magsalita si Dwight. I'm sorry about it. Hinging paumanhin niya sa dalaga na napakunot noo. Okay lang, hindi ko rin naman maintindihan kung ano ba talaga ang dahilan ng hindi niyo pagkakaunawaan. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Sagot pa nito. Ano nga pala ang dahilan kung bakit pinapunta mo ako dito? Usisa niya na may pagtataka. Wala naman. Gusto ko lang makilala ng personal ang lalaki na kakasama ng ate ko. Alam mo naman, concern ako na baka isang araw umuwi na naman siyang luhaan dahil may lalaki na namang nagpaiyak at nanloko sa kanya. She's the best ate, kaya gusto kong protektahan siya. Sagot pa nito. Naiintindihan ko. Yung Chantal Kim na sinasabi ng lalaki kanina, hindi mo naman siguro... She's my elder sister. Agap niya sa sasabihin nito. For real? Ang di makapaniwalang usisa ng dalaga na bagyang tinanguhan ni Dwight. Ang yaman ng pamilyang Kim. At isa pa, niloloko mo ba ako? Napangiti si Dwight sa tinura ng dalaga. Magkapareho ito ng ugali at si Vale. Tunay nga magkapatid ang dalawa. Mahabang kwento. Anya. Huwag ka mag-alala. Hindi ko lulukohin ang ate mo. Wala yun sa bokabularyo ko. Ang manloko ng kapwa habang nagpapakatotoo. Gusto ko ang ate mo at siya na ang nakikita kong babae para sa akin. Kaya naman, huwag ka nang mabahala. Kung ganun, nililigawan mo na ang ate ko? Usisa pa nito na bahagyang ikanailing ng binata. Ang totoo, hindi pa. Bago pa lang kami magkakilala. Ayaw ko naman na mabigla siya kaya... Sira ulo ka pala eh. Ang lakas ng loob mong tawagin akong sister-in-law sa harap ng mga kaaway mo. Tapos hindi mo pala nililigawan ang kapatid ko. Gusto mo na bang mamatay? Asar na wika nito. Ha? Mali ka ng iniisip mo. Gusto ko ang ate mo. Nirerespeto ko ang bagong pagkakilala namin. Paliwanag niya sa dalaga. Saka mo na ako kausapin at tawaging sister-in-law kapag kayo na ng ate ko. Hingus ito bago tumayo. Ihahatid na kita. Alok niya. Hindi na kailangan. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Gusto kong makita ang kapatid mo. Nakangiting wika ni Dwight. Walang nagawa ang dalaga, kundi ang ayunan ang makulit na future brother-in-law niya. Patulog pa lang sana si Vale nang biglang pumasok ang kapatid niya sa kwarto niya. Samantalang may sarili naman itong kwarto. Oh, bakit nandito ka? Taka pa niyang puna bago naupo. Lumabas ka muna. Nasa sala ang FH mo. Wika nito. Anong FH? Taka pa niyang usisa. Labas na. Huwag mo na siyang paghintayin. Sagot pa nito bago tuluyang lumabas ng kwarto ni Vale. Napapailing namang tumayo si Vale.
Hindi na siya nag-abala pang patungan ang suot niyang pantulog ng kahit ng anong balabal. Manipis ang suot niyang nightgown na kulay itim na talaga namang kita ang hubog ng katawan niya. Naisip niya kasing baka yung kapitbahay nilang si Aling Shona. Ngunit laking gulat niya na makita ang binata na noon ay nakatingin sa kanya, nakaawang ang labi nito. Bago pa siya tuluyang makapagsalita, mabilis na naghubad ng suot na jacket si Dwight at basta na lang yun inihagis sa kanya bago nag-iwas ang tingin. I-cover mo muna yan, wika pa nito habang nakalihis ng tingin. Ate, nakalimutan ko palang sabihin na patungan mo ang suot mo. Anya na nakaawang ang labi na makita ang awkward na sitwasyon. Inis na tumingin si Vale sa kapatid. Sa dami ng pwede nitong kalimutan, ang pagsabihan pa talaga siya ng patungan ang suot niyang pantulog. Wala akong nakita. Ang nauutal na sabi ni Dwight. Bakit nandito ka? Ang formal na tanong ni Vale upang pagtakpan ang kahihiyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. At paano mo nalaman na dito ako nakatira? Ayain mo kaya muna siya ng kape, ate. O siya, magpapahinga na ako. Good night, brother-in-law. Wika ni Cindy, sabay kindat. Good night, tugon ni Dwight sa dalaga. Pagkaalis si Cindy, saka lang naupo si Vale sa sofa bed. Ano yun? Bakit bigla kayo naging close ang sister ko? At tinawag ka pa niyang brother-in-law? Punapan niya. Secret yun? Tugon ni Dwight na nakangiti. Ngunit agad ding napawi ang ngiti niya na napatitig sa hinaharap ng dalaga pagkuway sabay iwas. Inis namang napahalukip-kip ang dalaga pagkuway niyakap ang sarili. Ayusin mo nga yung pagkakasuot mo ng jacket. Naiilang ako. Utos pa ni Dwight sa dalaga. Bakit ka ba kasi nandito? Asar niyang tanong. At hindi mo pa talaga sinabi? Sino bang hindi Gusto kitang makita. Putol niya sa sasabihin nito. Pero bakit? Taka niyang usisa na sa pagkakataong iyon kumalma na. Kapag gusto mo ang isang tao, hindi sapat ang ilang oras na kasama mo siya. That's why I'm here. Pag-amin niya. Dati ka bang playboy? Ganyan ka sa mga galawan ng lalaking manloloko? Hingus niya sa halip na matuwa sa narinig mula dito. Teka, hindi naman sa ganun. Seryoso ako. Gusto kita. Kaya... Hays, umalis ka na nga. Kailangan ko pang magpahinga. Pagtataboy niya na halatang hindi natuwa sa narinig mula dito. Sige na, Mr. Dwight Kim. Naiintindihan ko. Pasensya ka na kung nabigla ka sa sinabi ko. Pero seryoso ako, Vale. Gusto kita. Muli ay, wika niya matapos tumayo. Aalis na ako. See you tomorrow. Nakangiti ng paalam niya. Nagulat pa si Vale nang lumapit sa kanya ang binata, sabay halik sa noo niya. Hindi siya nakakilos sa ginawa nito. Hanggang sa namalayan niyang nasa pinto na ito at nakangiting kinawayan siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago lumapit sa pinto at sinara iyon. Pakiramdam niya tuloy, nag-aalanganin ang puso niya kay Dwight. Sa galawan nito, halatang mahilig makipaglaro sa mga babae at hindi ang ganong klaseng lalaki ang gusto niya. Pero aaminin niyang may bahagi ng puso niya ang natutuwa sa tuwing nakikita ito. Nagulat pa si Chantal na maabutan ang kapatid sa dining room na nakaupo habang nagkakape. Tila wala ito sa sarili. Anong mukha yan? Nag-aadik ka ba? At kailan pa? Tanong pa niya. Yan ang pinaka-worst na narinig ko ngayong araw maliban kagabi.
Sagot ni Dwight sa kapatid. Ano nangyari? Hindi ka natulog? Usisa pa niya na may pagtataka. Kumain ka na nga lang dyan? Hingus niya bago nagpatuloy sa pagkakape. Kamusta ang date mo kagabi? Hays, pinapasundan mo ba ako? Usisa niya na di makapaniwala. Nag-iisa kitang kapatid at nag-iisang lalaki sa pamilyang Kim. Kaya nararapat lang na maging concern kami sa bawat kilos mo. Maganda siya ha, si Miss Valerie Ville Isidro. Ang dami mo na siguro impormasyon na nakuha sa kanya no? Hingus pa niya sa kapatid. Honestly, hindi gaano. Marahil si ma'am, oo, kilala mo naman siya. Sagot pa nito na siyang ikinasamid ng binata. Alam ni ma'am ang tungkol sa kanya? Usisa niya matapos maubo. Kailan pa nakapagtago ng sikreto sa kanya? Pagdating sa ating dalawa, walang sikreto na hindi nabubunyag. Tugon pa nito. She's the weirdest person na nakilala ko. Hindi ako makapaniwalang mami natin siya. Parang ikaw ata ang nagmana kay mami. Hindi matikom ang bibig nun kapag gusto niyang isang tao o may gusto siyang sabihin, walang nakakaawat sa kanya. Wika ni Chantal sa kapatid. Parang sa ating dalawa, ikaw yung ganon, hindi matikom ang bibig, napakaingay pa. Sagot niya bago tumayo. Tapos ka na kumain? Mauuna na ako, baka mamaya malate pa ako. Paalam niya bago ito tinalikuran. Hindi sila pwedeng magsabay ng ate niya, lalo na at hindi pa alam na mga katrabaho niya kung sino ba talaga siya. Napakunot noo si Ville nang ilapag ng isang babae ang paper bag nito sa tapat ng counter kasama ng ilang pinamili nitong chocolate milk. Bagamat ngumiti pa rin siya dito bago inasikaso ang mga pinamili nito. Maganda ang babae at halatang mayaman, nasa 45 years old na ito. Bagamat mababakas pa rin ang angking ganda. Thank you ma'am. Come again. Magilo niyang wika matapos iabot ang mga pinamili nito. Here, sabi pa nito sabay abot ng paper bag sa dalaga na nagtataka. Ha? Kailangan mo yan para mapanatili ang reproductive health mo, ilang food supplements at para mapangalagaan ang ovarian mo nang sa ganon mas madali para sa'yo ang makapag-produce ng baby. Wika nito bago umalis. Samantalang, di makapaniwalang sinundan na lang ng tingin ni Ville ang babae. Napaka-weird kasi nang sinabi nito. Siya ang vice chairwoman. Singitid Draven na may dala itong bulaklak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya na makita ang binata. Sinabi niya dito na wala itong pag-asa pero hindi pa rin ito sumusuko hanggang ngayon. Para sa pinakamagandang babae sa buhay ko. Wika pa nito sabay abot ng bulaklak. Wala siyang nagawa kundi ang tanggapin iyon. Bago pa siya makapagsalita, may dumating namang delivery boy na may dalang bulaklak. Para po kay Miss Valerie Ville Isidro? Anya, sabay lapag ng bulaklak. Kanino galing yan? Taka pa niyang usisa sa delivery boy. Tignan niyo na lang po ma'am, sagot ito. Pasay na lang po ma'am, salamat. Nakangiti pa nitong sabi. Nalilito man, nag-sign pa rin siya bago tinanggap ang bulaklak. Agad niyang binuksan ang note na naroon. Your future husband? Wika ni Draven na nagtataka. Nakatingin din kasi ito sa note na naroon. Sino naman yan? Isa din sa mga manliligaw mo? Nang sandaling mabasa niya ang note, may kutob na siya kung kanino galing yon. Napapailing na tinabi niya ang bulaklak. Saglit na tigilan si Dwight sa pag-inom ng chocolate milk na binili sa kanya ng ina na mapansin ang kaibigan na nakatitig sa kanya.
Galing yan sa mother-in-law mo. Sabi pa nito bago itinuloy ang ginagawa. Sinong mother-in-law? Taka pa niyang puna sa kaibigan. Ang ina ni Miss Director Kim. Nakita ko siyang bumili kanina sa store kung saan nagtatrabaho ang future girlfriend ko. Sagot pa nito. Mali ka nang iniisip sa amin. Pagtataman niya, bagamat napahugot ang hininga. Alam niyang hindi ito maniniwala kapag sinabi rito ang totoo. Okay lang yun. At least marunong ka mag-handle ng relasyon sa trabaho. Pareho kayong professional ni Miss Kim, kaya support ako sa iyo. Sabi pa nito, sabay tapik sa balikat ng binata. Mr. Dwight Kim, nasa na yung report na hinihingi ko sa iyo? Singit ni Donnie, bahagya pa itong ngumisi. Napipikon na ako sa lalaking yan. Wala lang siyang ibang ginawa, kundi ang utusan ka. Pabulong na wika ni Draven. Nasa desk mo na yun, sagot pa ni Dwight. Hindi ko mahanap ang kailangan ko doon. Ganun ka ba talaga magtrabaho? Hindi lahat na dadaan sa mukha, Mr. Kim. Magtrabaho ka naman ng maayos. Yamot na sabi nito na ang tanging gusto lang ay ang mapahiya ang binata sa mga naroon. Hindi nila pansin ang pagpasok ni Chantal. Ha? Pero binigay ko lahat ng kailangan mo. Naka-double check yun. Kaya imposibleng wala doon ang hinihingi mong files. Sagot ni Dwight. Ang sinasabi mo ba na ako ang nagkamali? Mahiya ka naman sa... Dare to say it, Mr. Donnie. I'll make sure na makakaalis ka sa araw na to. Singit ni Chantal na hindi na makatiis pa. Director Kim, hindi ko inasahan na... Hinahayaan lang kita sa gusto mong mangyari. Kahit na madalas mong ipahiya si Mr. Kim. Kung may kailangan ka, bakit hindi mo yun gawin? Ayoko sa lahat ang inaabuso ang kabaitan ng pamilyang Kim. Mas lalong ayokong may ibang taong mga api sa nag-iisa kong kapatid. Ako lang ang dapat na gumawa nun sa kanya. Mariing sabi niya na siyang ikinagulat ng lahat na naroon. Kapatid mo ang... Wika pa ni Donnie na namumutla dahil sa pagkapahiya. Yes, he is. Ngayon, gusto kong mag-resign ka sa trabaho mo. Kung ayaw mong mas worse pa ang mangyari. Binalaan na kita noon, natigilan mo siya, pero hindi ka nakinig. Kung ano man ang nakaraan nyo noon ng kapatid ko, hindi ba dapat na siya ang higit na maggalit sa'yo? Inaggawan mo siya. Pinahiya, pero wala kang narinig sa kanya. Nanatili siyang naging mabait sa'yo. Pero may hangganan ang lahat. Kung hindi kayang gawin ng kapatid ko ang lumaban sa'yo, ako, kaya kong gawin. Kaya kong sirain ang buhay mo sa isang iglap. Pasalamat ka. Hindi pa ako ganun kasama. Galawin mo na lahat. Apihin mo na lahat. Wag lang ang nag-iisang kapatid ko. Walang pwedeng gumawa nun sa kanya, kundi ako lang. Anya na umiral ang pagkasalbahe. Samantalang, lihim na pangiti naman si Dwight sa ginawa iyon ng kakatandang kapatid. Hindi niya inaasahan na napaka-cool dito habang nagagalit. Madalas man silang magbangayan ng ate niya, bagamat hindi may tatanggi na palagi siya nitong ipinagtatanggol. Ang ate niya ang nagsisilbing kuya at ate sa kanya, tagapagtanggol, tagapayo niya. Ito ang madalas magbungangas sa kanya sa tuwing may nagagawa siyang pagkakamali. Sa kabilang banda naman, bakit nakatitig ka lang dyan? Puna ng kasamahan ni Vale sa dalaga na mapansin ito tila wala sa sarili. Hays, ang weird ngayong araw. May isang babae na bigla na lang akong inabutan ng mga vitamins at food supplements. Ang sabi pa niya, need ko yan para madali sa akin ang makapag-produce ng baby. Ang sabi ni Draven, yun daw ang vice chairwoman ng Jade's company. Hays, hindi ko na alam kung anong nangyayari. Bakit nagpunta dito ang vice chairwoman ng kumpanya? Nalilitong wika niya.
Baka naman nagkataon lang. O kaya yung isa sa mga manliligaw mo ay anak ng vice chairwoman ng Jade's Company. Kung tutuusin, napakaswerte mo. Napakayaman ng pamilyang Kim. Kaya nilang bilhin ang lahat-lahat kung gugustuhin nila. Hindi ba at nakakatakot ang magkaroon ng ganong manliligaw? Napakayaman nila. Kaya bakit pag-aaksayan pa nila ako ng oras? Ni wala ako may pagmamalaki. Salat sa hirap. Ni hindi nga ako nakapagtapos ng college. Tugon niya. Wala naman kasi sa estado ng buhay ang pagmamahal. At isa pa, mabait ang mga Kim. Wala silang pili kung sino ang mamahalin ng mga anak nila. Yun ang nabasa ko sa magazine. Kilala kaya ang pamilya nila na active sa pag-donate sa orphanage at iba't ibang charity event. Hindi lang yun, meron din silang scholarship. Sa tingin mo, totoo kaya yun? Hindi ko rin alam, pero sa tingin ko naman, oo. Sagot pa nito. O ayan na ang maliligaw mo. Anya, sabay nguso sa pinto kung saan pumasok si Draven. Hays, nandito na naman ang playboy na yan, reklamo niya. Tinapat niya talaga na out mo na. Sige na, ayusin mo na ang mga gamit mo. Utos pa nito sa dalagang napasimangot. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Vale bago inayos ang mga gamit niya. Naging matyaga naman si Draven sa paghintay sa kanya. Bakit naghintay ka pa? Usisa niya matapos siyang sabayan ng binata sa paglalakad. Sinabi ko naman sa'yo na maghintay ako at seryoso ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Sagot ni Draven. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na hindi ko kayang tugunin ang nararamdaman mo? Marami pang iba dyan at hindi mo deserve ang gaya ko. Kaya naman, tumigil ka na. Prangka niyang pag-amin sa binata. Gusto ko ang pagiging honest mo. The more na tinatanggihan mo ako, mas lalo akong ginaganahan na ligawan ka. You're one of a kind. Masigasig pang wika ni Draven bago napatingin sa likuran ng dalaga sa di kalayuan kung saan napansin niya ang kaibigan na nakatayo habang nakatingin sa kanila. May hawak itong bulaklak. Kita niya ang pagkalungkot sa mukha nito. Kahit anong gawin mo, wala kang mapapala sa akin. Ang totoo, may isang taong gustong gusto ko. Pag-amin niya na bahagyang natawa. Pwede ka bang umarte? Hiling niya sa halip na pansinin ang sinabi ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Takapan niyang tanong sa binata. Narito kasi ang kaibigan ko. Mapapahiya ako kapag nalaman niyang binased mo ako ng ilang beses. Ayoko namang tuksuhin niya ako. Pwede ka bang magpanggap na girlfriend ko? Promise, last na to. Hiling pa niya sa dalaga. Hays, sige na nga, pero huli na to. Hindi mo na ako guguluhin pa, okay? Pagpayag niya sa binata. Cool, magkaibigan pa naman tayo kahit na tumigil ako, di ba? Sabi pa nito, bago nakangiting inakbay ang dalaga na halatang nagulat. Bro, tawag pa niya sa kaibigan na papalapit sa kanila. Takang nilingon ni Vale ang tinawag ni Draven. Laking gulat pa niya nang makita si Dwight. May hawak itong bulaklak pero napaka-casual ng mukha nito. Gusto niyang alisin ng mga sandaling iyon ang kamay ni Draven sa kanya, lalo nang makita niya ang lungkot sa mga mata ng binata na agad din itong maikubli at pinalitan ng peking ngiti. Hindi ko alam na narito ka. Wika ni Dwight na nasa dalaga nakatingin. Aya, ihahatid ko ang girlfriend ko sa kanila. Ikaw, bakit narito ka? Nasa area na to ba ang nililigawan mo? Girlfriend? Takang tanong ni Dwight sa kaibigan bago tumingin kay Vale na tahimik lang. Mali ka ng iniisip mo, Dwight. Bulong niya sa isip, bagamat nanatiling tikom ang bibig ng dalaga.
Ah, nakalimutan kong sabihin na kami na. Sagot pa nito na nakangiti. Oh, I'm happy for you bro. Congratulations for the both of you. Bati niya bago ngumiti bagamat hindi yun umabot sa mga mata niya. Thank you bro. Wika ni Draven. Nga pala Dwight. This is my girlfriend, Valerie Vale Isidro. Vale, si Dwight, kaibigan ko. Nice meeting you Vale. Ang formal na wika ni Dwight at nagpanggap na hindi kilala ang dalaga. I have to go. Pinatawag ako ng director. Nice meeting you again, Vale. Anya, napigil ang sarili na maluha sa harapan nito. Malungkot na hinatid ng tingin ni Vale ang binatang naglakad palayo sa kanila. Gustong-gusto niya itong habulin at ipaliwanag ang lahat. Pero kapag ginawa niya yon, sigurado siyang hindi titigil si Draven sa pangungulit sa kanya. Yun lang ang paraan niya para tigilan na siya ni Draven. Draven, marunong kang tumupad sa usapan hindi ba? Maya-maya ay tanong niya sa binata habang nakatanaw pa rin sa dinaanan ni Dwight. Oo naman, magkaibigan pa rin naman tayo hindi ba? Tanong ito sa dalaga. Marahang tinanguhan ni Vale ang binata bilang tugon. Anyway, thank you sa kooperasyon mo kanina. Ngayon, nakita ko na ang gusto kong makita. Anya sa dalaga na nakangiti na siya namang ikinakunot noon ito. Anong gusto mong makita? Mahal na mahal ka ng kaibigan ko at sigurado ako na para sa kanya, ikaw na talaga ang babaeng mamahalin niya hanggang sa huli. Nakangiting tugon pa nito sa dalaga. Thank you. Sometimes, we need to put some show para makita natin ang magiging reaksyon ng mga taong mahal natin para makatsak tayo sa kung ano ba talaga ang nararamdaman nila. Wika pa ni Draven na nakangiti. Anong ibig mong sabihin? Taka niyang usisa sa binata. Nung high school pa kami, may babaeng gustong-gusto si Dwight. Pero nung malaman niyang gusto ko ang babaeng yon, mas pinili niyang ipaubaya yun sa akin hanggang sa naging kami ng babaeng minsan kong minahal. Ni minsan, hindi naging maramot sa akin si Dwight. Lahat ng naisin ko, pinapaubaya niya. Nung sinabi kong girlfriend kita, kita ko ang lungkot at pait sa mukha niya. Pero mas pinili niya ang manahimik at maging masaya. Ayaw kong maulit ang nangyari noon na magpaparaya na naman siya. Give and take. Pinagbibigyan niya ako noon, kaya naman siya naman ang pagbibigyan ko. Alam ko rin naman na mahal mo siya. Kwento pa nito na halatang proud sa kaibigan. Salamat Draven. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa ginawa mong to. Ang naiiyak na niyang sabi sa binata. Sapat na sa akin ang makitang masaya at kontento si Dwight. Kaya naman, alagaan mo siya. Maraming nagkakagusto at lumalapit na mga babae sa kanya. Pero magtiwala ka sa kanya. Sagot pa ng binata. Isang matamis na ngiti kasabay ng pagtango ang naging tugon niya kay Draven habang pinapahiran ang pisngi na nabasa ng dahil sa pagluha. Luha ng kagalakan dahil sa mga narinig. Natutuwa ang puso niya. Naghuhumiyaw dahil sa labis na kaligayahan. Matapos silang makapag-usap ni Draven, nagpasya na siyang umuwi. Hindi na rin siya nagpahatid dito kahit na nagpresenta pa ito. Medyo natagalan ang pag-uusap nilang iyon ni Draven kaya hindi siya agad nakauwi. 11:15 na makauwi siya sa bahay nila. Nagtataka pa nga siya pagdating niya sa bahay nila. Nakabukas pa ang mga ilaw, bagay na hindi madalas gawin ng mga kapatid niya. Pagpasok niya sa pinto, inabutan niyang nag-uumpukan ang tatlo niyang kapatid sa maliit na sofa at tila may inaasikaso doon. Anong meron? Usisan niya lalo na at nakaharang ang mga ito sa sofa kaya hindi niya makita kung anong nangyayari. Yung FH mo,
Narito at lasing, taxi driver ang naghatid sa kanya dito. Ito daw kasi ang tinuturo niyang address. Sagot ni Cindy. Nag-away ba kayo ng boyfriend mo? At kailan ka pa nagka-boyfriend ate? Usisa ng bunso nila. Sa halip na sagutin ang sinabi ng mga ito, dali-dali siyang lumapit sa couch kung saan nakita niya si Dwight na mahimbing na natutulog. Nakaramdam siya ng awa dahil sa nangyari kanina. Marahil iniisip nito na totoo ang sinasabi ni Draven. So, nag-away kayong dalawa? Muli ay usisa ni Cindy. Ang ganito kagwapong lalaki, sinasaktan mo? Tanong ni Luke na siyang pangatlo. Ang kapal naman ng mukha mo at nagawa mo pang... Luke, Ethan, dalhin niyo sa kwarto ko si Dwight. Utos niya sa dalawang kapatid na lalaki. Matutulog kang katabi siya? Usisa ni Ethan sa kapatid. Hindi, sa kwarto ako ni Cindy matutulog kaya... Ayaw kong matulog na may katabi. Hingo si Cindy bago tinalikuran ang mga ito at nagsara ng kwarto. Abat ang babaeng yun? Saan niya balak na patulugin ako? Masikip na sa kwarto namin ni Ethan. Boyfriend mo naman siya, kaya okay lang. At isa pa, mukhang hindi na niya kayang manamantala pa. Sa inyong dalawa, mukhang ikaw ang may balak. Mga kapatid ko ba talaga kayo? Inis niyang sigaw sa dalawa. Sige na, tutulungan mo na ako dito, Ethan. Inaantok na rin ako nang matigil na si ate kakabunganga. Utos ni Luke sa bunsong kapatid. Napapailing na sumunod si Vale sa dalawang kapatid na pinagtulungan buhatin si Dwight hanggang sa kwarto niya. Magsasalita na sana siya nang bigla siyang tinalikuran ng dalawa. Kaya naman, nagpakawalan na lang siya ng isang malalim na buntong hininga. I'm sorry, nang dahil sa akin, kaya ka naglasing ngayon. Hinging pa umanhin niya bago naupo sa gilid ng kama kung saan malaya niyang nakikita ang maamong mukha ng binata. Tila may sariling isip ang palad niya, kusa iyong kumilos at masuyong hinaplos ang pisngi ng binata. Gusto kita, Dwight. Gustong gusto. Bulong niya at pinagsawa ang sarili na pagmasdan ang maamong mukha nito habang maingat na hinaplos ang pisngi ng binata. Lihim siyang napalunok na mapatitig sa labi nito na tila nangaakit sa kanya. Bago pa siya tuluyang maakit, minabuti niyang lumabas ng kwarto. Pero bago pa man niya magawa iyon, hinawak ni Dwight ang kamay niyang nakahawak sa pisngi nito. Pagkuway, maingat siya hinila dahilan para mapahiga at masubsob ang mukha niya sa dibdib nito. Dwight, sambit niya lalo nang ikulong siya nito sa mga bisig nito. Let's sleep first, bulong ni Dwight sa dalaga habang nakapikit ang mga mata. Maingat na ipinulupot niya ang mga braso sa katawan nito. Hindi ka galit sa akin dahil sa... Sinabi ng kapatid mo na wala kayong relasyon at ayaw mo sa kanya. Sagot nito na mas lalong napahigpit ang yakap sa dalaga. Kung ganun, hindi ka ganun ka. Natikom ang bibig niya nang hagkan siya nito. Nalalasahan pa niya ang ininom nitong alak. Mapait iyon, bagamat mas nanaig ang tamis ng halik nito. Dwight, sambit niya nang bagya nitong kagatin ang ibabaw ng labi niya, habang patuloy sa paglakbay ang malikot nitong mga kamay. I love you, Miss Valerie Vale Isidro. You're only mine. Bulong ni Dwight matapos bitawan ang labi ng dalaga. Ang salbahe mo, tinakot mo ako kanina. Akala ko hindi na kita makikita dahil sa kalokohang iyon ni Draven. Hingus niya, sabay hampas sa balikat nito. You're only mine. Muli ay bulong ni Dwight bago isiniksik ang sarili sa katawan ng dalaga. Oo na po.
Nakangiting tugon niya bago gumanti ng yakap dito. Ilang sandali lang ang lumipas. Naririnig na niya ang mahinang paghilik ng binata na nakatulog na pala. Kinabukasan, nagising si Dwight na nakayakap ang dalaga. Hindi niya inaasahan na uuwi siya sa mismong bahay nito. Naparami kasi ang alak na nainom niya last night. Bahagya ng inangat ang ulo upang malayong mapagmasdan ang dalagang iniibig na noon ay mahimbing na natutulog habang nakayakap sa sikmura niya. Napangiti siya na matitigan ang mga laanghel na mukha ng dalaga. Napakahimbing kasi ng tulog nito. Maingat na umangat ang kamay niya at masuying hinaplos ang pisngi nito. "I love you, Miss Valerie Ville Isidro." Bulong pa niya bago masuying dinampian ng halik ang noo nito. Maingat na inalis niya ang mga kamay ng dalaga na nakayakap sa kanya. Pagkuway, dahan-dahang tumayo. Marahan niyang inilibot ang paningin sa kabuuan ng silid ng dalaga. Napakalinis ito at nakaayos ang lahat. Napangiti siya nang dumako ang mga mata niya sa isang larawan. Ngunit agad din napawi ang ngiti niya at napalitan ng pagkunot noo. Takang kinuha niya ang picture frame na nakapatong sa estante. Bata pa ang dalaga sa picture na yon. Ang isa sa mga ikinakunot noon niya ay nakitang larawan sa likod ni Vale. Naroon kasi siya, nakatingin mula sa likod nito. Tanda pa niya ang araw na yon, bago ang pictorial nila sa graduation day. Dinala siya ng ate niya sa park para pasayahin. Dahil ng mga araw na iyon, sobra siyang nagtatampo sa mga magulang dahil hindi ito makakapunta sa graduation day niya. Isang linggo din siya nagtampo sa mga magulang niya noon. "Hindi ko alam na minsan na pala tayong pinagtagpo ng tadhana sa mga panahong wala pa tayong muwang sa mundong to. Hindi ko alam kung ano ang dahilan niya, pero masaya ako na muli niya tayong pinagtagpo. Marahil para mahalin ka." Nakangiting wika ni Dwight habang nakatitig sa larawan ng dalaga. Napatingin siya sa may pinto na makarinig ng mahinang pagkatok. Ilang sandali lang ang lumipas, bumukas iyon at pumasok si Cindy. "Buti naman gising ka na." "Ha? Tulog pa rin siya?" "Sabagay, wala naman siyang pasok ngayong araw." Wika pa nito. Hindi ko alam na may picture pala ako sa ate mo." Wika niya, sabay turo sa hawak niyang frame na siyang ikinakunot noon nito. "Ikaw yan?" Usisa ni Cindy, napalapit sa binata. Napaawang pa ang labi niya nang tumango si Dwight sa kanya. "Shuhota, he's my Prince Charming. Mula pagkabata, siya na ang pinantasya ko. Tapos malalaman kong boyfriend pala siya ng ate ko." Ang di makapaniwalang na isa loob ni Cindy habang nakatitig sa mukha nito. "Hindi ka rin makapaniwala, no? Maging ako din. Kung hindi ko pa nakita ang picture na to, hindi ko talaga malalaman." Wika pa niya bago naupo sa tabi ng kasintahan na mahimbing ba rin ang pagkakatulog. "Siguro nga, nakatadhana kaming dalawa para sa isa't isa." Wika pa niya habang punong-puno ng pagmamahal na nakatitig kay Vale. Mukhang ang si Dwight na ang lalaki para kay ate. At masaya akong malaman yon. Kahit papaano, kampante na ako na ang dalawang mahalaga sa buhay ko ay masayang magkasama. Nasa iloob ni Cindy habang nakatingin sa binatang masuyong pinagmamasdan ang mahimbing na natutulog na kapatid niya. Siguro nga, ganun ang pag-ibig para sa iba. Ang kasiyahan ng taong mahal mo ay siya na rin kaligayahan mo. May mga bagay na kailangan bitawan para sa ikabubuti. May mga pagkakataon na kailangan maulit para umukit o tumatak sa puso at isipan natin. Tikhim ni Vale matapos ibaba ang hawak niyang spoon at fork. Kumakain kasi sila ng mga sandaling iyon sa cafe kung saan dinala siya ng binata.
Inantay talaga siya nitong magising. Anong ngiti at tingin yan ha? Punapan niya. Yesterday, I was broke. But last night, it's kinda different, lalo na kanina. Nakangiti pa niyang pag-amin. Ano naman ang nangyaring maganda kanina? Taas kilay niyang tanong dito. Dahil nagising ako, nakasama kita, nakayakap ka. At isa pa, I found out na noon pa lang pala nagkita na tayo. Ha? Kunot noong tanong niya na siyang napagkagulot lalo sa isip niya. Kahit ako, nagulat din na makita ko ang picture frame na nasa estante ng kwarto mo. Yung batang nakatingin mula sa likuran mo. It was me. Pag-amin niya na nakangiti. Di makapaniwalang napakurap siya. Kung ganun, ito ang batang matagal ang pinapangarap ng kapatid niya. Ang Prince Charming nito. Cindy told me na sobrang mahalaga sa iyo ang picture na yun. Kaya naman, hanggang ngayon, pinapangalagaan mo pa rin. Kwento pa rin ng binata. Alam ni Cindy na ikaw ang batang yun na nasa picture? Usisa niya habang nakaawang ang mga labi. Yes, sinabi ko sa kanya kanina. Ang sabi niya, marahil we destined to meet on each other again for good reason. Sagot pa ng binata. Magsasalita na sana si Vale para sagutin ang sinabi ng binata nang biglang may tumawag sa pangalan ni Dwight. Isang magandang babae ang nakita niya. Matangkad ito at halatang social malayong malayo sa kanya ang itsura nito. Dwight, hindi ko inasahan na magkikita ulit kita dito. Maybe fate lead us to each other. Maarte pa nitong wika at walang imik na napaupo sa tabi ni Dwight ni hindi man lang tinapunan ng tingin ang dalagang kasama nito. Pasensya ka na Jane, pero kasama ko ngayon ang girlfriend ko. At isa pa, nakakasukang marinig yan sa'yo. Malamig pang sagot ng binata. Alam ko naman na mahal mo pa rin ako. Hanggang ngayon, oo, nagkamali ako dahil sa pinili ko si Donnie sa halip na ikaw. At oo, nasaktan ka sa... Jane, hindi ka ba nakakaintindi? Kung ano man ang nangyari sa atin noon, nakaraan na yun. Nakaraan na hindi na dapat binabalikan. Mahiya ka nga sa ginagawa mo. Sita niya sa babae na kulang na lang maupo sa kandungan niya dahil sa ginagawa nitong pag-aakit sa kanya. Mukha namang hindi kanya kayang paligayahin. Hindi niya kayang gawin ang mga kaya kong... Dahil magkaiba kayong dalawa, huwag mo siyang ikumpara sa gawain mo. Dahil kahit kailan, hinding-hindi siya magiging kagaya mo. Mariing wika ni Dwight. Dwight, tawag ni Vale sa binata. Ayon niya kasing nagsasalita ito ng hindi maganda. Pasalamat ka, narito ang girlfriend ko. Ayaw niya maging masama ako. Kaya palalampasin ko ang ginawa mong to. Pero oras na nagsalita ka uli ng hindi maganda laban sa kanya, pasensyahan na lang tayo. Mahaba ang pasensya ko at wala akong pakialam sa kung ano mang sabihin mo tungkol sa akin. Pero wag daw wag mong pagtataka ang galawin ang babaeng mahal ko. Baka mawala ako sa sarili ko at pagsisihan mo ang gagawin ko. Banta pa niya sa dalaga na halatang nagulat sa sinabi niya. Pagguway, napapahiya itong umalis. Ito kasi ang unang pagkakataon na nakapagsalita siya ng hindi maganda sa ibang tao. Mas pinipili niya kasi ang maging mabuti kahit na masama na ang natatanggap niya mula sa mga ito. Pero sa pagkakataong ito, ibang usapan na. Ayaw niyang may taong hahamak sa babaeng mahal niya. Samantalang, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Vale bago masuyong hinawakan ang kamay ni Dwight na noon ay gulat na patingin sa kanya. It's okay. Hindi mo sila kailangan patulan. May mga tao talagang hindi makalimot, lalo na kung sila ang may kasalanan sa nangyari. Ang pagpapagaan niya ng loob ng binata. Wala naman akong balak
Napatulan ang kaartihan niya. Ayaw ko lang talaga na kinukumpara niya ang babaeng mahal ko sa kanya. Kasi worth it than her. You're very special than her. That no one can replace and surpass you. Tugon ni Dwight sa dalaga na pinamulahan ng pisngi. Palibhasa, playboy ka, kaya nasasabi mo yan? Hingos niya, bagamat lihim siya natuwa sa narinig mula dito. Sa halip na sagutin ang sinabi niya, isang matamis na ngiti lang ang binigay sa kanya ni Dwight, kasabay ng masuyong pagpisil nito sa kamay niya. Matapos ihatid ang dalaga sa bahay nito, minabuti ni Dwight na tumungo sa opisina para makausap ang kaibigan niyang si Draven. Saktong lunchtime nang dumating siya sa opisina nila, kaya minabuti niyang hintayin na lang ang binata na lumabas. Malayo pa lang natanaw na niya ang kaibigan. Kinawayan niya ito nang magawi ang tingin nito sa kanya. Hindi ka pumasok, puna pa nito pagkalapit sa kaibigan. Well, nalasing ako eh. Natatawang sagot niya habang napapakamot sa batok. Baliw ka talaga, inaabuso mo ang posisyon mo ah. Hindi porket anak ka ng vice chairwoman at apo ng chairman ay kailangan mo nang abusuin ang posisyon nila. Hingos ito. Mas sinalo mo pa sila kung makasermon ka sa akin? Nakangiting biro niya bago ito bahagyang sinuntok sa sikmura. Hays, ayaw ko lang na masira ang reputasyon mo, lalo na't ikaw ang candidates na maging susunod na presidente ng kumpanya. Kapag na-issue ka, siguradong mahihirapan kang makuha ang posisyon na yun. Marami mga lobo ang naghahangad sa posisyon na nararapat para sa iyo. Kikiligin na ba ako sa sinabi mong yan? Hindi ko alam na. Ouch! Daing pa niya matapos siya nitong sikuhin. Pagkuway, nakangiti siyang tinalikuran at nauna nang sumakay ng sasakyan niya. Huwag ka lang tumayo dyan. Tara na, libre mo ako ngayon ha. Utos pa nito. Anything for you bro. Nakangiting sagot ni Dwight bago masayang sumakay ng sasakyan. Saan mo gustong pumunta? Ayaw kong pagsilosa ng girlfriend mo. Kaya naman, okay na sa akin kung sa Kim Restaurant tayo. Nakangisi nitong sagot sa kanya. Ayaw mong pagsilosan ka, pero sa mamahaling restaurant mo pa talaga gustong kumain na hindi ko pa nga dinadala doon si Vale? Hingos niya sa kaibigan. At isa pa, wala akong budget para sa mga pagkain doon. Pagmamay-ari niyo naman yun, kaya okay lang. Natatawang sabi pa nito. Pagmamay-ari yun ng parents ko, kaya wala akong kinalaman doon. Hingos pa niya sa kaibigan. Pero isa ka sa mga tagapagmana, sagot pa nito. Ligawan ko kaya ang ate mo para mapabilang ako sa... Sige na, ililibre na kita. Wag mo nang idamay ang ate ko sa kalokohan mo. At isa pa, hindi ka nun papatulan. Loyal yun kay Directive Han. Sagot niya. Alam ko, kahit na magkaibigan lang sila, ramdam ko ang selos nila sa isa't isa. Siguro, hanggang pantasya na lang ako. Pero balita ko, maganda ang kapatid ni Vale. But if... Hays, mas magandang manahimik ka na lang. Magiging sister-in-law ko siya, kaya dapat pinoprotektahan ko siya laban sa mga playboy. Hingos niya na siyang ikinatawa pa nito. Too possessive. Biro ni Draven, bagamat nakangiti. Masaya siyang makita na kahit paano hindi apektado ang kaibigan niya nung piliin siya ni Vale. Lumipas ang 1 taon. Pauwi na sana si Vale na makita niya ang dating kasintahan sa labas ng grocery store na pinagtatrabahuan niya. Mukhang hinihintay siya nito. Anong ginagawa mo dito? Ang takang tanong niya sa dating kasintahan. Masama bang makita kita? Sagot pa nito. Balita ko, may bagong karelasyon ka na ngayon. Ano namang pakialam mo? Balang araw, magsasawa din siya sa'yo at iiwan ka niya. Gaya ng ginawa mo?
Huwag mong ikumpara si Dwight sa'yo dahil magkaiba kayong dalawa. Ni Katiting na katangi ang meron siya, walang-wala sa'yo. He's better than you. Mariing wika niya sa binata na siyang ikinangisi nito. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Alam mo kung ano ang ayaw ko sa'yo? Dahil ang laki palagi ng binibigay mong tiwala sa mga tao, kahit niloloko ka na. Sigurado ako na ang lalaking maraming babae, isa siyang mayaman. Sa tingin mo ba, magsiseryoso siya sa'yo? Maling-mali ka sa inaakala mo. Ang galing mong... Hays, aso ka ba? Tahol ka ng tahol? Singit na Chantal habang naka-cross arm, bahagya pa siyang ngumisi. Ate Chantal, tawag ni Vale. Vale, let's go. Hindi mo na dapat kinakausap at pinag-aaksaya ng mga gaya niya. Wika ni Chantal bago muling ngumisi sa lalaki. Vale, tawag ng lalaki. Matagal na kayong tapos ng sister-in-law ko. Hindi mo na dapat ginugulo pa ang buhay niya. O kaya naman ang manira ka ng relasyon ng iba dahil lang sa hindi mo matanggap na nagkamali ka. Dapat kang mahiya sa ginawa mo. Mariing wika ni Chantal sa binata bago tuluyang inaya ang dalaga patungo sa kotse niya. Salamat ate. Nag-abala kapag sundiin ako. Nakakahiya naman na. We are family. Kaya natural lang yun. Sagot ito. Kapag abala kasi sa trabaho si Dwayne, ang ate nito ang sumusundo sa kanya sa trabaho at kung minsan ang personal driver ni Dwayne. Minsan pang napakunot noo si Vale nang lumiko ang ate ni Dwayne sa ibang direksyon. May kailangan pa akong bilhin, kaya dadaan muna tayo doon bago magtuloy sa bahay niyo. Wika pa nito na tila nahulaan ang iniisip ng dalaga. Tinanguhan ni Vale ang kapatid ng kasintahan. Pagkuway, inabala ang sarili sa hawak na cellphone. Nag-text siya sa mga kapatid niya, pero ni isa sa mga ito walang nag-reply. Ilang oras din ang lumipas bago tuluyang nakauwi ang dalaga. Napakunot noo pa siya kung bakit madilim ang paligid. Hindi lang yun, tanging candle lights ang nagsisilbing liwanag papasok sa loob ng bahay nila na halatang pinaghandaan. Meron din artificial flower na nasa gilid. Hindi lang yun, may ilang flower petals ang nakalagay sa daan. Napaangat siya ng mukha na makarinig ng mahinang pagtugtog kasabay nun ang mahinang pagkanta ng kung hindi siya nagkakamali. Boses iyon ni Dwight. Mula sa nakatabi na kortina, lumabas si Dwight. May dala itong bulaklak habang ang isang kamay ay nakahawak sa microphone. Napangiti siya nang makita ito. Hinintay muna niyang matapos ang pagkanta nito habang sinasariwa ang una nilang pagkikita kung paano siya nito pagmasdan mula sa malayo. Han, tawag ni Dwight bago masuyong hinawakan ang kamay nito na halatang kabado. It's been a year, mula nang maging tayo, mula nang makilala kita. Ang dami nating pinagdaanan na sabay nating hinarap. Only to find out na love is like a bicycle. Kailangan nating i-balance to make it fair. Han, mula nang makita kita, sinabi ko sa sarili ko na ito na yon. Ito yung babaeng mamahalin ko habang buhay. Ang magiging ina ng mga anak ko in the future. Kaya naman, Miss Valerie Vale Isidro, will you marry me? Ang puna ng pagmamahal na tanong ni Dwight bago lumuhod sa harapan ng dalaga na nangingilid ang luha habang nakatingin sa kanya. Marahang tumango si Vale bilang tugon sa tanong na yun ng binata. Matapos itong isuot sa daliri niya ang singsing, tumayo ito, saka siya niyakap ng mahigpit. I love you, Han, bulong ni Dwight bago masuyong hinalikan nito sa labi. Ho! Dwight Kim! Sigaw ni Chantal mula sa likuran nila. Natatawang huminto naman ang dalaga sa ginagawa bago tumingin sa dalawang nakaismid.
Ginawa niyo pa kaming audience. Hingos pa nito bago tuluyang lumapit sa mga magulang nilang naroon. Samantalang nagkatawanan naman ang naroon. Huwag mo nang guluhin ang dalawa. Biro ni Detective Han bago lumapit sa kaibigan na nakapuot. Samantalang isang mahigpit na yakap naman ang binigay ni Dwight sa kasintahan na tila di mapawi ang ngiti sa mga labi nito. Lumipas ang 6 na taon. "Daddy, wake up!" Ang sigaw ng 5 taong gulang na si Vlad sa ama habang nakapatong sa ibabaw nito. Samantalang napapailing bagamat nakangiting lumapit si Vale sa mag-ama niya. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Dwight na niyakap ang anak nilang dalawa. "What is it, baby?" Tanong ni Dwight sa malambing na tinig. "Where's your mom, baby?" "I'm here, Han," sagot ni Vale bago tuluyang lumapit sa mag-ama niya. Nahiga siya sa tabi ni Dwight at ginawang unan ang braso nito. Hinalikan muna siya ni Dwight sa noo bago binaling ang atensyon sa anak na nakahiga pa rin sa dibdib niya. "Daddy, it's already time. Nag-promise ka sa akin na ibibigay mo ang pinakagusto ko ngayong linggo," sabi pa nito na halatang excited. "Oo nga naman, Han. Narinig ko yung sinabi mo. Yun kung magpapakabait si Vlad ng buong linggo," sagot ni Vale. "Nag-behave naman po ako, Mami," katwiran pa ng bata. "Alam ko, kaya nga masaya si Mami at nakinig ka kay Daddy," tugon ni Vale at masuyong pinisil ang cute na piski ng anak na namana nito sa ama. Akala nila, nung una, babae ang magiging first baby dahil yun ang lumabas sa ultrasound niya. Hindi lang talaga naging accurate ang lumabas sa ultrasound at isa pa, inaasahan na talaga ng pamilyang Kim na babae ang bata dahil nasa dugo ng mga ito, puro babae. Swertehan na lang kapag may pinanganak na lalaki sa mga Kim. Kaya naman, tuwang-tuwa ang mga ito nang makitang lalaki pala ang bata. "Ano nga pala ang wish ng baby boy namin?" tanong ni Dwight sa anak. "Ang wish ko ay magkaroon ng baby brother o kaya baby sister para may kalaro na po ako." Masayang sagot pa ng bata na siyang ikinatigil ng mag-asawa. "Bakit yun naman ang naisip mong wish, baby?" Takang tanong ni Dwight sa anak, samantalang tahimik lang si Vale na nakikinig sa mag-ama niya. "Kasi po, naiinggit ako sa mga classmates ko. Sila may baby sister, kaya brother na, pero ako wala pa rin. At isa po, naiinip ako dito sa bahay, wala akong kalarong bata. Sila tito at tita naman, sila grandpa at grandma, they spoiled me sa mga bagay na hindi ko naman kailangan. Marami na po akong toys. Ang gusto ko na lang ay magkaroon ng kapatid." Masayang sagot ito. "Pero baby, hindi yun ganun kadali. Bago ka nabuo, inabot pa kami ng mami mo ng halos 1 taon sa paghihintay. Siguro kailangan pa natin maghintay ng taon bago." "I'm pregnant," anunsyo ni Vale bago pa matapos ang sasabihin ng asawa. Totoo yun, inabot pa ng 1 taon bago sila nagkaanak ni Dwight. Sa tulong ng mga food supplement na binibigay ng mami ni Dwight, nakabuo din sila. At ngayon naman, ang magiging second baby nila, inabot pa ng 5 taon bago nasundan. Isa yun sa mga dahilan kung bakit kinakailangan niyang uminom ng mga food supplement at ilang vitamins para lang makapag-produce ng bata. Unfertile ang mga Kim, kailangan mataas ang possibility na makapag-produce ng anak ang magiging asawa ng mga ito para makabuo. Kaya marahil 1 o 2 lang ang nagiging anak ng mga ito. At isa pa, hindi sila compatible ni Dwight, kaya nahihirapan din silang na magkaanak. "Seryoso?" Ang di makapaniwalang tanong ni Dwight sa asawa na agad naman itong tinanguhan. "Magiging daddy na ulit ako?"
Bulalas pa niya. Magiging kuya na ako? Tanong ni Vlad sa mga magulang na kapwa siyang tinanguhan. Yes, tatawagan ko lang si Grandma at Grandpa. Sabi pa nito bago mabilis na tumayo at tumakbo palabas ng kwarto. Hindi ako makapaniwalang magkakaroon ulit tayo ng second baby. Excited na ako na makita siya. Wika ni Dwight sa asawa. Ako din, ang tagal nating hinintay na masundan si Vlad. At ngayon, heto na, pinakinggan ang dasal natin. Sagot ni Vale. Finally, magiging kuya na si Vlad at masaya ako na malamang gusto na niya magkaroon ng kapatid. Akala ko, ayaw pa niya, gaya ng madalas niyang sabihin noon. Ang totoohan, nag-alala pa ako na what if hindi matanggap ni Vlad na magiging kuya na siya, na magkakaroon na siya ng kaagaw sa atensyon natin, sa mga tito at tita niya, sa lolo at lola niya. Kaya masaya akong marinig yun sa kanya. Hindi lang pala tayo ang excited na magkaroon ng second baby, kundi pati na rin ang baby boy natin. Pahayag niya sa asawa na muli siyang kinintalan ng halik sa noo. Kahit kailan, hindi nagbago si Dwight. Gaya pa rin ito ng dati, malambing at napaka-possessive pagdating sa kanya. Kahit madalas itong abala sa trabaho, gagawa pa rin talaga ito ng paraan para lang makasama silang mag-ina, para lang makita sila bago mag-lunch. Han, napakaswerte ko at ikaw ang naging asawa ko. Hindi mo lang alam kung gaano ako pinagpapasalamat sa may kapal na ikaw ang binigay niya sa akin. Kayo ng anak natin. Salamat Han, kasi kahit kailan mas pinili mong intindihin at nagtiwala ka sa akin. Sobrang saya ko sa tuwing pinaparamdam mo yun na buo ang tiwala mo sa akin, na kung minsan wala ako sa tabi niyo ng anak natin dahil may business trip ako. Pero yung tiwala mo, buong buo. Kaya naman, sobrang nagpapasalamat ako. Puno ng damdamin ng wika ni Dwight. Dahil pinaramdam mo rin naman yun sa akin na wala akong dapat na ikabahala. Yung assurance ramdam ko ang pagmamahal mo. Kaya wala akong karapatan na pagdudahan ka sa mga ginagawa mo. Kasi alam ko na hindi mo ako lulukohin. Sagot niya. Bagay na pinakahuli kong gagawin. Kaya naman, thank you and I love you, Mrs. Valerie Isidro Kim. Wika ni Dwight at punong-puno ng pagmamahal na hinagkan niya ang labi ng asawa. Magaan at punong-puno ng pagmamahal. Sa pag-ibig, mahalaga ang assurance, tiwala at higit sa lahat, respeto. Siguro nga, respeto ang pinakamahalagang sandata sa isang relasyon para mas lalo itong tumibay. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Dwight at Valerie Vale. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.